793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2026 na i-turn over na sa Kamara. Election period kaugnay ng unang Bangsamoro parliamentary election sa Oktubre, simula na bukas. Beep card para sa mga pasahero may 50% discount sa LRT at MRT ilulunsad sa Setyembre. At lokal na pamahalaan ng Quezon City, pinag-aaralan na ang isasampang reklamo sa mga posibleng responsable sa pagbagsak ng tipak ng semento mula sa isang gusali sa Tomas Morato Avenue na ikinasugat ng 3 bata kahapon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 13, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Maglalabas ng bagong beep card ang Department of Transportation para sa mga pasaherong may discount sa LRT at MRT. Ang naturang card ay mayroon ng automatic 50% discount. Mula sa Antipolo City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, kailan at paano makakabili nito at sino ang mga pwedeng mag-avail ng ganyang uri ng beep card? Magandang umaga, Ella. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, simula nga sa buwan ng Setyembre, ay maaari nang makabili ng ganitong uri ng beep card sa mga ticketing booth sa lahat ng linya ng tren. Inaayos na ng DOTR katawangang kumpanya ng beep card ang pagpapadala ng mga printer sa mga ticketing booth sa LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Para makapag-avail ng beep card na may discount, kailangan lamang nila na pumunta sa mga ticketing booth at magpakita ng identification card na nagpapatunay na isang estudyante, senior citizen o person with disability ang bibili ng beep card. Sa mga estudyante, valid lang ang naturang beep card sa loob ng isang school year. Wala namang validity para sa mga senior citizen at PWD. Bagamang i-reactivate lang yon. I-reactivate lang yon using the same card para hindi naman masayang. Okay, so yon, very important for the students. So this will be, and it will be personalized. You will have your name here. Gagana to sa lahat. LRT 1, LRT 2, and MRT 3. Kahit saan na to. Kanina sinabi rin ni Secretary Dizon na masosolusyonan na ang issue patungkol sa kakulangan ng beep cards. Ayon sa kalihim, nasa 300,000 na supply ng beep cards ang inihahanda ng beep card company na nakatakdang i-deliver sa mga vending machine na nasa mga istasyon ng tren. Maigpit din ang babala ng kalihim laban sa mga nag-hoard ng beep cards. We are already coordinating both the PNP and our SAIC. Babantayan namin itong mga to. Itong mga, ang ginagawa kasi nila, siguro, kunyari, mga tambay sa kalye, bibigyan nila ng 50 pesos. O, bumili ka ng 2 o isang beep card. Bigay lang sila ng bigay ng 50, bali wala sa kanila yon. Kasi, ang bentahan nila ng beep card, 300 pesos compared to 30 pesos. Samantala, ngayong araw din ay inalis na sa mga istasyon ng tren ang pagpipill out sa papel ng mga estudyante na gustong mag-avail ng discount. Ela, sa ngayon ay kailangan na lamang na magpakita ng school ID itong mga estudyante at dito nga ay makakabili na sila ng discounted na single journey ticket. At yan muna ang ating update mula rito sa Antipolo City. Balik sa iyo dyan, Ela. Maraming salamat, Benedict Samson.
Nagsimula na ang pilot implementation ng Digital Person with Disability o PWD ID. Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Council on Disability Affairs ang pilot implementation sa San Miguel, Bulacan. Inaasahan namang i-roll out din ito sa iba pang lugar ngayong linggo sa Pasay City, Muntinlupa City at Santa Rosa, Laguna. Maaring i-scan ng mga business establishment ang digital PWD ID sa mobile phone para sa verifikasyon. Bumaba ang crime incidence sa bansa ngayong taon kumpara noong nakaraan taon base sa datos ng Philippine National Police o PNP. 7.75% o nasa 15,000 ang nabawas sa kaso ng krimen ngayong taon. Narito ang live report ni Leia Ilagan. Leia, ano ang nakikita ang contributing factor ng PNP sa pagbaba ng crime rate? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Pinagmalaking nga na pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbaba ng krimen sa bansa ng nasa 7.75%. Mula sa 119,677 na naitalang krimen noong August 2023 hanggang June 2024. Bumaba ito sa 177,735 na insidente noong August 2024 hanggang June 2025. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ang pagbaba ng krimen ay bunsod ng pinaigting na anti-criminal campaign ng pambansang pulisya. Kasama na dyan ang mahigpit na police visibility. Samantala, Ella, ikinalugod naman ng PNP ang mataas na trust rating sa isinagawang survey ng Octa Research. Base sa resulta, 71% ng mga respondents ang nagtitiwala sa pulisya habang 73% naman ang satisfied sa performance ng PNP. Sinabi ni General Torre na ang natunang findings ay magsisilbing motivation sa mga pulis para pagbutihin pa ang kanilang trabaho para sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tatapusin o re-resolbahin ng Land Transportation Office o LTO ngayong linggo ang kaso ng SUV driver na nag-counterflow sa Skyway nitong Sabado. Ito'y matapos hindi dumalo ang nasabing driver sa pagdinig sa LTO kahapon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. No-show sa pagdinig ng Land Transportation Office o LTO kahapon ang driver ng Sports Utility Vehicle o SUV na nag-counterflow sa Skyway nitong Sabado. Ayon sa LTO, ito sana ang pagkakataon na ipaliwanag ng driver ang insidente at sagutin kung bakit hindi siya dapat matanggalan ng lisensya sa pagmamaneho. Kaya ayon kay Attorney Greg Pua Jr., Executive Director ng LTO, tatapusin o re-resolbahin na nila ngayong linggo ang kaso. Sapat na nila ang ibinigay na oras upang makasagot ang driver ng SUV. At dahil dito, tinitingnan na ng LTO ang revocation ng lisensya o perpetual o habang buhay na pagkansela nito. Ngunit kahit executory na ang desisyon ng LTO, ayon kay Attorney Pua, maaari pang umapela ang nasabing driver. Karapatan naman po ng lahat po ng inimposan namin ng penalty dito na mag-apela. Sa amin, pwede, he can file a motion for reconsideration at kung hindi pa rin po siya masaya sa aming decision, he can appeal it to the DOTR. At kung hindi pa rin po masaya, Office of the President, Court of Appeals hanggang Supreme Court. Bukod dito, magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ng LTO para naman sa registered owner ng nasabing sasakyan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad na ng investigasyon ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa aksidente kahapon kung saan 3 estudyante ang nabagsakan ng tipak ng semento mula sa isang gusali sa Tomas Morato. Sa inilabas na pahayag ng QCLGU, pinag-aaralan na nila ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa mga responsable sa nangyari. Nangako na rin ng tulong ang city government sa pamilya ng mga biktima.
Wala pa ring linaw kung may casualty o sugatan sa panig ng China sa nangyaring banggaan ng People's Liberation Army Navy Destroyer at Chinese Coast Guard nitong Lunes ng umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa tindi ng pinsala sa Chinese Coast Guard vessel, hindi na nito kayang maglayag mag-isa. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Ilang segundo bago ang banggaan ng People's Liberation Army Navy Destroyer 164 at Chinese Coast Guard Vessel 3104. Makikita sa harap ng CCG vessel ang ilang tauhan nito na naglalagay ng fender sa unahan ng barko. Pagkatapos nito, hindi na nakita ang mga CCG personnel. Hindi malinaw kung tumilapon o naipit ang mga ito. Ito rin ang dahilan kaya nag-alok ng tulong ang Philippine Coast Guard sa Chinese Coast Guard. Immediately after impact, wala na tayong nakitang 4 na tao doon sa harapan ng barko. So that is the reason why the Philippine Coast Guard offered our assistance because we were assuming na mayroong na went overboard because of the impact, and there is also a possibility na nagkaroon ng injury itong mga Chinese Coast Guard na nandun sa harapan prior the collision. Pero bago umalis sa lugar ang BRP Suluan Lunes ng hapon, na-monitor ang mga barko ng CCG na tila nagsasagawa ng search sa lugar ng insidente. We saw that some of the Chinese Coast Guard vessels were also in the vicinity, launched their own rigid hull inflatable boat, and they appeared to be searching for something or somebody, no? So we assumed that there was search and rescue that was conducted yesterday. Ganito rin ang napansin ng Sea Light Director at Maritime Law Expert na si Ray Powell. Base sa kanyang monitoring, pagkatapos ng banggaan noong Lunes, nagsagawa ng search pattern ng CCG at Maritime Militia Vessel 15 to 25 nautical miles silangan ng Bajo de Masinloc. Pero hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa China kung may nasugatan o casualty sa kanilang mga tauhan. Maging ang Department of National Defense, wala pang natatanggap na ulat ukol dito. Every conversation with their officials is strictly controlled by the censorship that their government imposes, not only on their officials but their own people. Wala pa akong reports regarding that. Kung meron man tinamaan, kasalanan nila yun. Sa lakas ng impact ng banggaan, UP ang malaking bahagi ng unahan ng CCG vessel na hindi na kayang maglayag mag-isa. Huling na-monitor ang CCG 3104 Lunes ng gabi na sinusubukang hilain palayo sa Bajo de Masinloc. We would like to believe na ang 3104 was actually towed or supported by the other China Coast Guard vessels para makaalis siya. Obviously, it does not have any more capability na tumakbong mag-isa unless atras siya all the way, no? Kasi hindi naman na siya pwedeng dumiretso dahil sasalukin niya na yung tubig. So, I think it was already, it is already being towed by the Chinese Coast Guard. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa proseso na ang Department of Foreign Affairs para magpasa ng protesta laban sa China kasunod ng insidente ng dangerous maneuvers sa West Philippine Sea. Ito ang ipinahayag ni DFA Secretary Teresa Lazaro sa isang panayam kahapon. Sa ngayon, hindi pa nila ipinatatawag ang ambassador ng China. Kailangan pa ring maging maingat ang Pilipinas kung saan maaaring daanin pa rin ito sa diplomatic dialogue. Na-turn over na sa Kamara ang 6.793 trillion pesos na halaga ng National Expenditure Program para sa taong 2026. 7.4% na mas mataas ang panukalang pambansang pondo kaysa budget ngayong 2025. Para sa detalye, may live report si Rosalie Cos.
Rosalie, ano-anong sektor ang prioridad sa panukalang pondo para sa susunod na taon at paano matitiyak na hindi ito matatawag na corrupt budget? Aga, formal nang isinumite sa House of Representatives ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program o NEP para sa taong 2026 ng Marcos Jr. Administration. Nagkakahalaga ito ng 6.793 trillion pesos na maging batayan ng 2026 General Appropriations Bill. Katumbas ito ng 22% ng Gross Domestic Product o GDP. 7.4% ding mas mataas ito sa 2025 national budget. May pinakamataas na halaga ng panukalang pondo para sa 2026 ang sektor ng edukasyon na may 928.5 billion pesos. Sinundan ito ng public works na may 881.3 billion pesos, health sector na may 320.5 billion pesos, defense na may 299.3 billion pesos at interior and local government na may 287.5 billion pesos. Sumunod ang agriculture, social welfare, transportation, judiciary at labor and deployment. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, magpapatupad ng reforma ang Kamara sa isasagawang pagrepaso, deliberasyon at pagpasa ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kabilang na yung pagtatanggal ng small committee na nagko-consolidate ng institutional amendments. Lahat din ng gagawing amendments sa panukalang pambansang pondo dapat alam ng mamayan. Kaya bubuksan din sa publiko at media ang Bicameral Conference Committee proceedings. I-open din sa civil organizations at private sector ang budget deliberations. Samantala, ayon naman kay Budget Secretary Pangandaman, ang social services at economic services sector pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa 2026 budget. Mamayang 1:00 naman ng hapon ay nakatakda ang ceremonial turnover ng NEP sa Senado na pangungunahan ni Senator Majority Leader Joel Villanueva at Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nais matukoy ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno kung sino ang nasa likod ng realignment ng pondo sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Reaksyon ito ng kongresista matapos ipahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na iligal ang ginawa ng Senado at Kamara nang i-realign ang 74 billion pesos na halaga ng pondo para sana sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa ibang items sa 2025 GAA. Giit ni Congressman Puno, nais nitong malaman kung sino ba ang nasa likod nito maging sa pagtapyas ng pondo ng Department of Education, gayon din ang dinagdagang namang pondo sa Department of Public Works and Highways. Dagdag pa nito, gusto niyang maliwanagan sa issue bago ang deliberasyon sa 2026 proposed national budget. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman sinong nagpalit nun. Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Sino 5 budget yan? Kami, sa partido namin, nagkasundo kami na hindi namin uumpisahan ang pagsuri ng 26 budget hanggat hindi namin naliliwanagan, di kami naliliwanagan sa lahat ng misteryong nangyari sa 2025 budget. Wala ng parliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ang sentimiento ni Senate Senior Deputy Majority Leader JB Ejercito sa gitna ng bangayan sa pagitan ng Kamara at Senado. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr.
Simula sa People's Initiative ay nagtuloy-tuloy na ang bangayan sa pagitan ng House of Representatives at Senado. Ito ang sentimiento ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa gitna ng umano'y walang katapusang batuhan ng pahayag sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kasunod dito ng pagsisiwalat ni Senate President Francis Chis Escudero na may demolition job umano laban sa kanya na sinasabing pinangungunahan ng isang kongresista mula sa Kamara. Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no? Tapos aatakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? Bunsod nito, sinabi ni Senador JV na naungusan na ang Pilipinas na mga karatig bansa kung ikukumpara ang progreso nila sa ekonomiya sa mga nagdaang taon. Hiling ng mababatas na itigil na ang mga pagtatalo at politika dahil hindi anya ito nakatutulong sa bansa, lalo na sa pag-akit ng mga dayuhang mamumuhunan. Unang-una, when you see the top two leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. Ayon kay Ejercito, mainam na tingnan na lang ng lahat ang ginagawa ng ibang bansa kung saan maayos ang political stability. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabala si Senador Raffy Tulfo na iipitin nito ang budget ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration OWA budget. Ito ay sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng mga issue na kinakaharap ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa ibang bansa. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang dahilan ng posibleng pag-ipit ni Senador Raffy Tulfo sa budget ng DMW at OWA? Ella, kung hindi matitigil ang mga pang-aabuso sa overseas Filipino workers o OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa, sinabi ni Senador Raffy Tulfo na iipitin niya ang budget ng mga kaukulang ahensya na responsable sa kanila. Partikular na dito ang Department of Migrant Workers o DMW at Office or Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Inihayag ni Senador Raffy Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, na nakatatanggap siya ng maraming reklamo dahil sa pang-aabuso sa mga OFW. Busudaan niya ito na maayos sa pagtatrabaho ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, pangunahin na ang mga domestic helpers. Ito ay kung hindi naninig ang expectations o hindi masusunod ang gusto ng kanilang mga amo. Kasabay nito, binigyan din ng nakatatandang Senador Tulfo ang tuloy-tuloy na pag-monitor ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno, partikular na sa host countries o mga bansa na pinagtatrabahuan ng mga OFW. Now, it goes back to monitoring. I think dito nagkukulang, hindi ko alam kung sino may problema rito, DMW or OWA. Today, tutuldokan natin ang problemang yan. Dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Ella, sinabi din ni Senador Raffy Tulfo na bagaman mabilis naman ang aksyon ng OWA, ay kailangan pang may maabuso bago sila tuluyang umaksyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers kaugnay ng mga issue na kinaharap ng mga OFW. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nais ni Senator Panfilo Ping Lacson na maisapubliko rin ang mga individual na nagsusulong ng pag-amyenda sa panukalang budget. Ayon sa Senador, dapat mapanagot din ang mga ito sa mga substandard o ghost projects na kanilang iminungkahi sa paggawa ng General Appropriations Act o GAA.
Sa pamamagitan din anya nito ay matitiyak ang transparency sa proseso ng pambansang budget. Inihalal si Senator Francis Kiko Pangilinan bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code ngayon 20th Congress. Nangako si Senator Pangilinan na magsagawa ng konsultasyon sa mga eksperto sa konstitusyon, civil society, negosyo, mga lokal na pamahalaan at publiko upang talakayin ang mga posibleng pagbabago sa konstitusyon. Anya, anumang hakbang para baguhin ito ay dapat na nakabatay sa kanilang mga mithiin at kapakanan. Dapat din itong sumailalim sa isang masinsinan, may prinsipyo at participatory na proseso. Hindi dapat ituring na kalaban ng Malacanang ang mga nagsisiwalat ng anomalya sa pamahalaan. Ito ang naging sagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mas makabubuti kung ibibigay na lang ng alkalde sa Pangulo ang hawak umano niyang listahan ng mga pangalang sangkot sa anomalya sa government projects. Narito ang report ni Grace Doctolero. Malinaw ang naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay ng isyong kinakaharap ni Attorney Claire Castro. Giit ng alkalde na hindi siya kaaway at handa siyang makipagtulungan basta't ang investigasyon ay pamumunuan ng tamang ahensya na may legal at investigative mandate para humawak ng ebidensya. Paliwanag ni Mayor Magalong, hindi makakabuti na direktang ipasa sa Pangulo ang mga impormasyon dahil magdadagdag lamang ito sa dami ng trabaho ni PBBM. Mas makabubuti umano na ang mga ekspertong investigador ang humawak sa mga usaping ito. Ay, siguro pinakamaganda, papadala na lang namin doon sa opisina na lang niya yung mga hawak namin dokumento. I-consolidate na lang namin kung ganun pala. Pero sana mayroon investigating body na para hindi na namin nagagambala si Presidente. Ang daming trabaho ng ating Presidente. Iginiit ni Magalong na hindi dapat ituring na kaaway ang kanilang panig. Bakit parang lumalabas na kaaway nila ako rito? Hindi niyo po ako kaaway. In fact nga ho, pinapraise nga ho namin si Presidente. Huwag niyo kami tratuhin kaaway. Kaibigan niyo po kami rito sa laban ni Presidente. Laban dito sa corruption. So, huwag niyo po kami akusahan. Ito po ay ginagawa po namin dahil gusto po namin makatulong sa administrasyon po ni PBBM. Dagdag pa ni Magalong, ang isyu ay hindi personalan, kundi usapin ng tamang paggamit ng pondo ng bayan. Kaya't dapat umanong isantabi ang politika at ituon ang pansin sa epektibong pagresolba ng mga kasong may ebidensya. Nanindigan din si Mayor Magalong na ang pagsasagawa ng investigasyon ay dapat na ipagkatiwala sa may kakayahan at karanasan sa paghahanap ng ebidensya. Ang importante rito ay mayroong investigating body. Kasi kung mga membro ng Kongreso, hindi naman sila hindi naman sila investigador. Iba kasi yung investigador dahil mayroong skill yan, may talent yan, may tradecraft yan. Kasi ang challenge dito kasi is makakuha ka ng mga ebidensya. Trabaho yun ng investigador, hindi trabaho yun ng mambabatas. Sa huli, nanawagan si Mayor Magalong ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng ahensya at mga pinuno ng pamahalaan upang mapuksa ang korupsyon sa bansa. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na maglabas ng travel records kung kinakailangan. Ito ang tugon ng House Leader matapos ipahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat ilabas din ang travel records ng House members matapos questionin ang madalas na pagbiyahe sa labas ng bansa ng Vice Presidente. Ayon kay Congressman Puno, payag siya sa hamon ng Vice Presidente. May official, may personal travel. Labas natin. Official travel, labas. Kung gusto nila, pati personal. Ako, payag ako. Pero wala naman sigurong natatakot yan. Dito sa Congress. Well, dito naman lahat, nakikita nyo.
So, kung meron man nagbabiyahe, yun, sasabihin ko lang, sige, labas natin lahat. Official travel, labas natin lahat. O, tapos ihambing natin yon sa actual travel. Magsisimula na bukas ang election period kaugnay ng unang Bangsamoro parliamentary elections sa Oktubre. Epektibo na rin ang gun ban period sa rehiyon. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update mula kay Dante Amento Live. Dante, ano ang mga aasahan sa loob ng election period para sa BARM elections? Magandang tanghali, Aga, dahil ito ay continuing election noong 2025 midterm elections, gandun pa rin ang mga ipatutupad na mga panuntunan kung saan magkakaroon nga ng election period, mayroong gun ban kung saan ipagbabawal na ang pagdadala ng mga baril sa labas ng tahanan ng ating mga kababayan. Halos kumpleto na ang preparasyon ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 13. Kaugnay nito, bukas aga ay magsisimula na ang election period hanggang October 28. Epektibo na rin bukas ang gun ban kung saan bawal na po ang pagdadala ng mga baril sa labas ng tahanan at ang paglabag dito ay isang election offense. Maglalagay ng mga COMELEC checkpoints sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa pangunguna ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala naman silang nakikita pang dahilan para magdagdag na mga tropa ng pamahalaan sa Bangsamoro. Mula August 28 hanggang October 11, nakatakda ang panahon ng pangangampanya. Maaari po na magkaroon ng konti lang na istorbo dahil sa siyempre nasa checkpoint at ipapatupad na po kasi namin beginning tomorrow, beginning mamayang gabi, alas 12:01 ng gabi, ang gun ban at mga iba pang prohibition na kaakibat po ng election period. Samantala, nasa 1,000 mga Philippine Coast Guard o PCG personnel ang magsisilbi namang mga substitute na Board of Election Inspectors kung sakaling may mga guro na uurong sa pagsisilbi sa araw ng halalan. Aga muli namang nilinaw ng COMELEC na tuloy ang eleksyon sa Bangsamoro. Ito ay sa kabila ng hanggang ngayon ay hindi pa rin na-distribute yung 7 parliamentary seats na galing sa Sulu. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nasa 11.3 milyon na mga pamilyang Pilipino ang maituturing na food poor. Sa buwan ng Hulyo, batay sa bagong survey ng Okta Research na inilabas kahapon. Katumbas ito ng nasa 43% na poverty rate na mas mataas naman sa 35% na naitala noong nakaraang Abril. Ayon sa Okta, maaaring ito ang lumabas sa survey dahil maraming pamilya ang nahihirapang maka-afford ng pagkain. Binigyang diin ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang pagtutok nila sa mga programang tutugon sa problema ng job mismatch sa bansa. Isa na rito ang pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya para sa industry-based training sa mga mag-aaral. Ang detalye sa report ni Jed Neresina Live. Jed, paano makatutulong ang partnership ng TESDA sa mga private companies para masolusyonan itong mismatch sa trabaho sa bansa? Aga, ayon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, tiyak na yung mga mag-aaral o trainees ay makakakuha ng mga skills na pasok at angkop doon sa mga pangunahing pangangailangan ng industry sector dahil mismong sa isang kumpanya o negosyo magaganap yung mga training programs para sa mga estudyante. Sa ilalim ng enterprise-based education and training ng ahensya, sa tulong ng mga pribadong kumpanya ay bubuo ng training programs na tutugon sa kanilang partikular na pangangailangan. Sa ganitong sistema, nabibigyan ang mga kumpanya ng boses kung anong klase ng skills ang kinakailangan nila, kaya't nagiging direkta at epektibo ang pagsasanay ng mga mag-aaral. Ibig sabihin,
Ang trainees ay natututo sa pamamagitan ng learning by doing, kung saan nagkakaroon sila ng praktikal na karanasan sa mga gamit na mga tunay na ginagamit sa mismong trabaho. Kayo po nakakaalam kung ano ang klaseng training at anong klaseng skills ang kailangan ng inyong kumpanya. Kaya po ang TESDA is there to help provide the certification of the training plan na sa totoo lang, karamihan ho ng kumpanya ay ginagawa na. Paliwanag ni Secretary Francisco Kiko Benitez, dahil nakukuha ng trainees ang tunay na karanasan sa trabaho, mas madali nilang ma-adopt ang kultura, disiplina at mga standard ng isang kumpanya, kung saan hindi lang technical skills ang natututunan nila, kundi pati na rin ang mga soft skill tulad ng pakikipag-ugnayan sa trabaho, pagiging profesional at iba pang pag-uugali. Batay sa datos ng Philippine Institute for Development Studies noong 2024, nasa 39% ng mga Pilipino ang overqualified para sa posisyon na kanilang pinapasukan, habang 29% naman ang kulang sa qualifications kumpara sa kailangan ng kanilang trabaho. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, nitong June 2025 ay nasa 11.4% ang underemployment na naitala sa bansa. Aga kaugnay nito, nilagdaan ng TESDA at ng isang hotel dito sa lungsod ng Maynila ang isang Memorandum of Understanding kung saan ito ay patunay ng commitment nitong pribadong kumpanya para sa pagiging training ground doon sa mga aspiring hospitality professionals at kanina rin ay binigyan ito ng TESDA ng Certificate of TVET program registration para makapag-train sila ng mga estudyante na maaaring makapasok sa kanilang kumpanya. Ayan muna update, balik sa iyo Aga. Alright, maraming salamat Jed Beresina. Arestado ang dating First Lady ng South Korea na si Kim Kyun-hee matapos maglabas ng arrest warrant ang korte nitong Martes ng gabi. Kaugnay ito ng mga kasong katiwalian na mariin niyang itinatanggi. Ayon sa Special Prosecutor ng kaso, si Kim ang kauna-unahan dating unang ginang ng bansa na naaresto at ngayon ay nakapiit kasama ang kanyang asawa, si dating Pangulong Yoon Suk-yeol. Naharap naman sa paglilitis ang dating Pangulo matapos mapatalsik noong Abril dahil sa nabigong tangkang pagpapatupad ng batas militar noong Disyembre. Naharap si Kim sa mga kasong stock fraud, panunuhol at iligal na paggamit ng impluwensya. Maaaring humantong sa mahabang pagkakakulong ang dating unang ginang. Kabilang sa mga nasangkot sa investigasyon ang ilang negosyante, relihiyosong lider at isang kilalang political power broker. Posibleng maharap sa pagkakakulong ang mga homeless o palaboy sa Washington, D.C. Ito ay kung tatanggi sila na makipagtulungan sa pamahalaan. Ayon kay White House spokesperson Caroline Leavitt, mayroong tatlong opsyon na ibibigay ang Trump administration sa mga ito. So homeless individuals will be given the option to leave their encampment, to be taken to a homeless shelter, to be offered addiction or mental health services, and if they refuse, they will be susceptible to fines or to jail time. Again, these are pre-existing laws that are already on the books. They have not been enforced. Batay sa datos ng US Department of Housing and Urban Development, umabot na sa mahigit 5,000 ang bilang ng mga walang tirahan sa Washington noong 2024. Ang lungsod ang may pinakamataas na ratio ng homelessness sa buong Amerika na may 83 individual kada 10,000 residente. Ipinag-utos ng isang US federal judge sa New York sa Trump administration na ayusin ang kondisyon ng mga immigrant detainee. Kasunod ito na reklamo ng isang immigrant na umano'y masikip at unsanitary na selda dito.
Ayon kay U.S. District Judge Luis Caplam, dapat bigyan ng mas maluwag na lugar ang inmates at maayos na higaan ang mga detainee kasama na ang inumin at pagkain. Dapat din bigyan ng pagkakataon ng Trump administration ang mga nakakulong sa immigration cells na makausap ang kanilang mga abogado at mahal sa buhay ng pribado. Kabilang din sa ipinag-utos ng hukom ang pagbibigay ng printed copy ng karapatan ng mga ito sa loob ng 24 oras matapos mahuli. Ang kautosang ito ng New York judge ay kasunod ng reklamo sa buong Amerika ng hindi maayos na kalagayan ng mga immigrants na nahuhuli ng ICE at kakulangan sa sapat na selda para sa mga ito. Lumakas pa ang bagyong Goryo. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. Inaasahan ding maglalandfall ang bagyo sa Taiwan ngayong araw. Para sa kumpletong weather update, narito si Benison Estaraje mula sa Pag-asa. Huli pong namataan as of 10 in the morning itong si Typhoon Goryo, 160 kilometers na lamang po sa hilaga ng Itbay at Batanes. Lumakas pa ito from 140 naging 155 kilometers per hour na po malapit dun sa kanyang mata at may pagbugsunan hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos naman ito westward or pakaliwa sa bilis na 25 kilometers per hour. Kita dito sa ating latest satellite animation yung mga kaulapan na associated din po sa mga malalakas na ulan. Ito mga kulay pula dito po sa may Batanes at meron din mga light to moderate rains in some parts pa of northern Luzon. Kitang-kita rin dito sa ating latest animation yung mga kaulapan at mga pag-ulan in some parts of southern Luzon, Visayas, and Mindanao, even dito sa may Bicol region. Yan po ay associated sa southwest monsoon or hanging habagat na hindi naman pinapalakas, subalit hinahatak po nitong si Bagyong Goryo ang habagat sa ngayon and possibly sa mga susunod po na araw. Wala naman tayong namomonitor pa na iba pang weather disturbance, mapa-low pressure area or panibagong bagyo na papasok ng ating PAR sa mga susunod po na araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos nga west-northwest sa susunod na 2 araw or paangat ng pakaliwa ang nasabing Bagyong Goryo. Possible siya maglandfall dito po sa may eastern coast ng southern Taiwan bago magtanghali. And then pagsapit po ng hapon ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility the moment na makalampas siya dito sa may southern Taiwan. Mamayang hapon hanggang gabi, nasa pagitan na po siya ng mainland China and Taiwan. And then simula bukas ng madaling araw ay nasa may mainland China na ito. Base rin sa ating latest track, hihina itong Bagyong Goryo paglampas dito sa may southern Taiwan, yung bulubundukin na lugar doon, possibly maging severe tropical storm na lamang at mas hihina pa ito by tomorrow pag-land dito sa may mainland at China. Base naman sa ating latest track, kung mapapansin natin yung kabuang lawak po ng bagyo nasa 700 to 800 kilometers, so yung radius niya nasa 350 to 400 kilometers from the center hanggang doon sa dulo po ng bagyo. So nahagip pa rin ng malakas na hangin itong extreme northern Luzon, lalo na ang Batanes. Kaya naman po sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 or babala sa hangin bilang 2 dito sa may Itbay at Batanes at ang natitirang bahagi po ng Batanes meron pa rin signal number 1. So sa mga susunod na oras, aasahan pa rin po ang may kalakasang hangin dito sa may northern part ng Batanes, posible pa rin makasira ng mahihinang estruktura at ilang mga pananim at maliliit na puno habang pabugso-bugso din po ang hangin dito sa may southern portion. Then pagsapit po ng gabi, possible na paglabas ng Bagyong Goryo sa ating PAR ay mawawala na rin po yung ating mga wind signals sa Batanes. Bukod dun sa may extreme northern Luzon, may mga areas pa rin dito sa may norte makakaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot pa rin ng southwest monsoon at yung outer portion nitong si Bagyong Goryo. Kabilang na dyan ang Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, gayon din ang eastern coast or eastern portion of Isabela at northern portion of Ilocos Norte. Hindi po yan direktang galing kay Bagyong Goryo. At para naman sa magiging pag-ulan natin na heavy, possible pa rin na umabot sa 50 to 100 millimeters within the next 24 hours ang mga pag-ulan. Dito pa rin po sa lalawigan ng Batanes, direktang epekto rin po nitong si Bagyong Goryo. Posible ito magdulot ng mga localized flooding or yung mga maliitan lamang po ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, gayon din sa mga ilang river channels at posible rin itong magdulot ng pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. At yung ibang lugar pa nga dito sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region,
Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, kalat-kalat yung mga ulan and thunderstorms. Yan po ay dulot ng habagat at hindi dahil kay Typhoon Goryo. At para naman sa ating mga coastal communities, kapag meron tayong wind signals dito sa Batanes, automatically suspended na po ang sea travel for all types of sea vessels. Delikado na po, no? At yung gale warning natin, umaabot na nga sa hanggang 8.5 meters yung mga taas ng mga pag-alon doon sa mga coastal areas sa malayong bahagi, sa malayong pangpang po ng Batanes. Equivalent po yan sa halos 3 palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon dahil typhoon na po itong si Bagyong Goryo. At sa natitirang baybayin naman ng Luzon, ng Northern Luzon, possible po yung hanggang 2 metrong taas sa mga pag-alon. Delikado pa rin ito for small sea vessels dahil nasa equivalent po yan ng halos 1 palapag ng gusaling mga pag-alon. Habang banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga alon sa natitirang baybayin pa ng ating bansa, wala pong gale warning. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 35, nagsasabi, At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.